Yo, what's up? This is JDPX. Welcome sa ating another video. At dito sa ating video ay tuturuan ko naman kayo kung paano tayo makakakuha ng data delay at kung paano ito gagamitin. Ngunit bago ko kayo turuan kung paano ito ma-achieve, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang delay. Kapag sinabi nating delay, sa madaling salita, ay uulitin lamang ito kung ano yung tunog na ginawa mo. Pagdating naman sa delay, meron tayong iba't ibang klaseng delay. Meron tayong digital, analog, tape echo, reverse, modulated delay, at kung ano-ano pa iba't ibang klaseng delay. Pagdating naman sa delay, meron tayong tatlong common settings na palagi nating nagagamit at nakikita. Una na dito ay yung time. Kapag sinabi nating time, ito ay kung gaano ito kabilis at gaano ito kabagal. Kapag tinataasan natin ng level ng time natin, bumabagal ang tempo ng ating delay. Pag binabawasan naman natin yung level ng ating time, ay bumibilis naman yung delay natin. At pangalawa, meron naman tayong feedback. Kapag sinabi nating feedback, ito kung gaano kadami at gaano kakonti yung repeats na nagagawa ng isang delay mo. Pag tinataasan natin yung level ng feedback natin, mas dumadami yung repetition ng isang delay. At kung binababa naman natin yung level ng feedback natin, kukunti lang yung repeats na nangyayari sa delay. At ang panghuli natin, meron tayong mix. Sa mix naman, ito ay nagkokontrol sa lahat kung ano yung delay na ginagamit natin. At sa mix naman, kapag mataas ang level ng ating mix, ay mas matapang ang atake ng delay natin. At kung mababa naman ang level ng mix natin, marahil hindi mo ito mararamdaman o sabihin na lang natin, hindi ganun katapang yung delay na naririnig mo o nararamdaman mo. Ayan, nalaman nyo na kung ano nga ba ibig sabihin ng delay at kung paano gagamitin yung mga settings natin sa delay natin. Ayan, so nakapag-setup na tayo. Ang una ko muna ituturo sa inyo ay kung paano nga ba maka-achieve ng mga data delays natin. So para sa akin, kapag data delay ay naglalaro siya around 370 to 380. Okay? Para sa akin yun na in my style. Ngayon, sa feedback naman, para sa akin, nasa around 30 to 35. At sa mix naman, ito yung overall control natin, ay para sa akin, kapag Zoom G1 Explorer ang ginagamit ko, naglalaro siya around 50 to 70. Nakadepende na yan sa pakiramdam ninyo, nakadepende na rin yan sa pandinig ninyo. Pero para sa akin, yung delay na ginagamit ko dito, yung digital delay, yung mix level natin 70, feedback 35, at yung time natin 375 muna, which is yun yung pinaka-common data delay na madalas ginagamit. Sunod naman natin ay yung tamang picking, kung paano nga ba natin mahanap yung dotted picking natin dito sa right hand natin, okay? So, paparinig ko muna sa inyo yung walang delay. So, ganito yung tunog ng ating walang delay, okay? So, ganito siya. Ganito naman yung tunog ng regular delay. Hindi pa tayo magdadata dito. Ngayon, subukan naman nating hanapin yung dotted delay dito sa ating time na 375. Ako, in my style, ang ginagawa ko muna, inuumpisahan ko muna sa mabagal na picking hanggang sa mahanap ko yung tamang dotted delay. So, unti-unti ko siyang bibilisan. So, ganito yung gagawin natin. Una kong gagawin ay babagalan ko muna hanggang sa bibilisan natin siya paunti-unti. Hanggang sa makita natin at mahanap natin yung tamang dotted. Unti-unti natin bibilisan. So, para sa akin, nandoon yung data delay. So, stable lang. Steady nyo lang kung nahanap nyo na yung tempo doon sa right picking ninyo. Steady nyo lang. Huwag nyo nang bibilisan. Huwag nyo nang sosobrahan. So, nandito siya. Ngayon,
Ngayon, kapag nakita nyo na at nahanap nyo na yung dotted, subukan nyo mag-play ng random notes. So, for example, yung Rain by Rob Scallon or Scallon. Ayun, so nakahanap na tayo ng tamang dotted sa 375. Kanina, tulad ng sinabi ko, kapag tinataasan natin yung level ng time natin, bumabagal ito. So from 375, subukan naman natin na maging 380 siya. So tataasan ko yung time natin. Ayan, so ganito na yung bilis or bagal ng ating time natin sa delay. Bumagal siya ng konti. Ngayon, subukan naman natin hanapin yung dotted dito sa 380 ms natin. So, ganoon na gagawin natin. Umpisa natin sa mabagal hanggang sa makita natin at mahanap natin yung tamang dotted. Ngayon, mag-play tayo ng random note dito. Pero same pa din yung tempo kung paano natin nahanap yung right picking natin. Ngayon, tulad ng din sinabi ko kanina, kapag binababaan natin yung level ng time natin, mas bumibilis ito. So, from 380, subukan naman natin ng 370. Ayan, so mabilis na ito ng konti. Hanapin natin yung dotted dito. Ayun, so nalaman na natin kung paano natin kunin yung mga dotted time natin sa delay natin. Okay, ngayon, sa picking technique naman, para sa akin meron tayong dalawang klase na picking technique. Isang open at saka muted. So, subukan muna natin ibalik sa 375 yung time natin. Ngayon, meron tayong dalawang technique sa picking natin. Isang open, isang muted. So, unahin muna natin yung open natin. At ganito yung tunog nila. Ngayon, subukan naman natin yung pangalawang technique, yung muted. Open. Subukan naman natin yung muted. Ayan, nalaman na ninyo kung paano nga ba gawin at gamitin ang isang dotted delay. Ngunit bago natin tapusin itong video natin, ay meron lamang ko sa inyo mga importanteng tips na sasabihin sa inyo. First step ko sa inyo ay yung dynamic picking natin. Dito sa ating dynamic picking ay kinakailangan ay kalmado lang tayo at balansehin natin yung dynamic natin. Marahil kasi kapag tayo nang gigigil or naging agresibo sa ating picking, magiging pangit or magulo yung dotted ng delay mo. Pangalawa ay meron tayong metronome. Napakahalaga na meron tayong ginagamit na metronome dahil malaking tulong ito na maging accurate tayo sa mga tinutugtog natin. Pangatlo ay kailangan ay gumamit din tayo ng mga iba't ibang klaseng delay at iba't ibang time din. Nang sa ganon, hindi tayo masanay sa iisang tunog lang o iisang nadidinig lang natin. Pwede rin tayo gumamit dito ng iba't ibang klaseng delay tulad ng digital, analog, tape echo at iba't ibang klaseng time din. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng ideya at knowledge kung paano nag-work ang isang delay. At ang panghuli ay meron tayong be consistent. Kailangan maiwasan natin na tayo ma-frustrate kapag gagawin natin ang isang dotted delay. Kinakailangan na matyaga talaga kayo dahil ang pinaka-importante sa dotted delay ay yung pandinig natin at syempre kung paano natin ito tutugtugin. Ayan, nalaman na ninyo kung paano nga ba gawin at gamitin ang isang dotted delay.
Ito, reminder lang ha, itong ginawa natin ay style ko lang ito kung paano ko gamitin at gawin yung data delay natin. Marami nang gumawa kung paano gumamit ng data delay and sana itong video natin ay nakatulong lalo na sa mga beginners natin na gusto matuto kung paano gamitin at gawin ang isang data delay. Kaya sa video na to, abangan nyo pa yung series natin pagdating sa delay dahil part 1 pa lamang ito, may part 2 and part 3 pa tayo na susunod. Kita-kits ulit tayo sa aking mga susunod na video and this is JD Pex and Keep Rock On, let's go!